Hanggang sa ngayon ay hindi pa din natatapos ang ginagawang tila pag-aangkin ng China sa ating mga isla sa West Philippine Sea o kung kanilang tawagin ay South China Sea. Muli na namang naging mainit ang usaping ito nang dahil sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Kahit na nanalo na ang Pilipinas sa International Court na atin ang islang pilit na inaangkin ng China ay tila hindi pa din nila matanggap ang katotohanan. Pero sa mga hindi pa nakakaalam, ano nga bang meron sa West Philippine Sea at pinag-aagawan ito ng iba't ibang mga bansa? Alam mo ba na madami ka pa palang dapat na malaman tungkol dito bilang isang Pilipino? Mga kaalaman na siguradong hindi mo pa alam at tiyak na maaari mong gamitin laban sa China. Yan ang tampok sa ating video ngayon. Kaya naman halika paps, samahan niyo kong libutin ang West Philippine Sea upang alamin ang mga natatangi nitong lihim. Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Saan nga ba nagmula ang katawagan dito na West Philippine Sea o WPS? Ang tawag dito na West Philippine Sea ay unang ginamit ng gobyerno ng Pilipinas noong taong 2011 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Benigno Aquino III. May ilang parte ang South China Sea na tinawag nilang West Philippine Sea bilang tanda ng hindi natin pagsang-ayon na angkinin ito ng buo ng China at para na rin mailagay ito ng maayos sa National Mapping System. Nagsimula ito nang may isang representative mula sa Akbayan Party List ang nag-file ng resolusyon noong taong 2011 na palitan ng gobyerno ang pangalan ng South China Sea at gawin itong West Philippine Sea. Ang kanyang proposal ay sinuportahan ng marami lalo na ng mga nasa armed forces at maraming mga mamamayan. Ang suhestyon niyang ito ay naaprubahan at ginawang opisyal na pangalan ng gobyerno ng Pilipinas ang ating nasasakupan sa South China Sea na West Philippine Sea noong Setyembre 2012. Ang West Philippine Sea na pangalan ay ginamit sa national maps, other forms of official communication, government departments at documents. Alam mo ba na ang West Philippine Sea ay may ibang maritime zones? Ang West Philippine Sea ay ang bahagi ng katubigan na nasa kanlurang bahagi ng Pilipinas kung saan dito ang pinakahangganan ng maritime zone ng bansa. Ang pangkalahatan na pagkakaalam ng marami na ang pinakamalayong boundary ng West Philippine Sea ay ang exclusive economic zone nito na 200 nautical miles mula sa baseline nito. Pero sa paglagpas pala sa EEZ ay ang tinatawag na Extended Continental Shelf. Pilipinas lamang ang maaaring gumalaw at gumamit ng mga natural resources sa naturang Extended Continental Shelf na ito at sa mga nasa ilalim ng katubigan dito. Alam nyo ba na napakarami palang mga bansa ang nagtatalo-talo sa mga teritoryo sa West Philippine Sea? Ang WPS ay naging lugar na ng komprontasyon at iringan dahil na rin sa pinag-aagawan nito ng iba't ibang mga bansa tulad na lamang ng Brunei, Malaysia at ng Pilipinas habang inaangkin din ito ng mga bansang China, Vietnam at Taiwan. Mula taong 2013 hanggang 2015, pinabantayan ng bansang China ang 7 reef sa South China Sea habang ang nasa 5 sa mga ito ay nasa teritoryo ng Pilipinas o sa West Philippine Sea. Ang 5 reef na ito na inangkin ng bansang China ay ang Mabini, McKennan, Calderon, Kagitingan at Burgos Reef. Alam nyo ba na ang West Philippine Sea ay napakayaman sa mga natural resources at marine life? Maraming hindi mabilang na isda at iba't ibang klase ng marine life ang WPS. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nasa approximately 324,312 metric tons of marine products ang naiproduce ng West Philippine Sea noong taong 2020.
Ayon sa mga tala, nasa libong mga mangingisda ang umaasa at malaki ang nagiging kita sa West Philippine Sea nang ilan sa mga ito ay nagmumula pa sa Ilocos Region, Central Luzon, Mimaropa at iba pang bahagi ng NCR. Subalit ang ilang mga Pilipinong mangingisda ay nangangamba para sa kanilang kaligtasan at kabuhayan, lalo na sa mga Chinese vessels na palutang-lutang din sa katubigan. Marami ang naniniwala at natatakot na baka ang ginagawang ito ng mga Chinese ay mauwi sa pagbagsak ng fishing industry na ikinabubuhay ng maraming Pilipino sa West Philippine Sea. Alam nyo ba na ang coral reefs sa West Philippine Sea ay nasa kulang kalahating milyong hektarya ang sukat? Ayon sa Biodiversity Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources, ang coral reefs mula sa West Philippine Sea ay malaki ang parte ng kabuuang reef area ng bansa. Sinasabi na ang Pilipinas ay third largest reef area and the most diverse coral reefs. Ang isang square meter ng coral reef ay nakakagawa ng 1 hanggang 5 kilo ng white sand taon-taon. Mahalagang source of tourism ang coral reef sa West Philippine Sea dahil marami ang mga turistang pinupuntahan ito upang makita. Malaki din ang ginagampanan ng coral reef sa ating karagatan dahil nagsisilbi ang mga ito na mga natural barriers na pumipigil sa malalaking mga alon at nagpoprotekta sa mga coastal settlements mula sa malakas na mga alon at daluyong ng karagatan. Alam niyo ba na mayaman pala ang West Philippine Sea mula sa oil and natural gas reserves? Ayon sa ginawang survey ng US Geological Survey noong taong 2013, ang South China Sea ay may tinatayang 11 billion barrels of oil at 190 trillion cubic feet of natural gas. Ayon naman sa US Energy Information Administration, ang Recto o Reed Bank ay ang lugar na may pinakamaraming oil at natural gas sa bahaging ito ng karagatan. Ayon sa makasaysayang Hague ruling noong taong 2016, sinasabing ang Recto Bank ay parte ng Philippines Exclusive Economic Zone. Alam niyo ba na ang West Philippine Sea ay malapit lamang sa mga pangunahing seaports at harbors ng bansa? Maraming mga ports o daungan sa Pilipinas na ipinwesto malapit o sa mismong coastline ng West Philippine Sea dahil sa mga estratehiyang kadahilanan. Ang Manila Port na siyang pinakamalaki at pinakaabalang daungan sa Pilipinas ay matatagpuan sa Kapitolyo ng bansa. Itong may tuturing na primary international trade gateway na nagkokonekta sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng Manila Bay. Ang Subic Bay Freeport Zone na nasa probinsya ng Zambales ay isang deep water facility na dati ding US Naval Base ay ngayon free trade zone malapit sa West Philippine Sea. Habang ang Port of Batangas naman na nasa probinsya ng Batangas ay ang naglilink sa Pilipinas at sa ibang mga bansa. Ito ay nasa Kalumpang Peninsula na nakaharap sa West Philippine Sea. Ang Puerto Princesa Port naman na entry point ng mga turista na bumibisita sa Palawan ay isang island province na ang hangganan ay ang West Philippine Sea. Ang Cagayan de Oro Port naman na nasa Misamis Oriental, hindi man direktang nakalink sa West Philippine Sea ay mahalagang daungan naman para sa timog na bahagi ng Pilipinas. Alam niyo ba na ang West Philippine Sea ay tahanan ng maraming mga isla? Ang Spratly Islands na tinatawag ding Nansha Islands ay pinag-aagawan ding grupo ng mga isla sa West Philippine Sea. Inaangkin ito ng iba't ibang bansa gaya na lamang ng China, Vietnam, Taiwan, Malaysia, Brunei at ng Pilipinas. Ang Spratly Islands ay binubuo ng mahigit sa 100 mga maliliit na isla at reef. Ipinangalan ito sa isang 19th century whaling captain mula sa Britanya na siyang unang nakakita sa mga isla noong taong 1843 na si Richard Spratly. Ang mga islang ito ay tahanan ng maraming mga isda, malaking oil and natural gas reserve at hindi pinaninirahan ng mga tao, pero meron ditong ilang mga civilian settlements at mga military structures. Ang Scarborough Shoal o Panatag Shoal o Baho de Masinloc na hugis at tsulok ay kadena ng mga coral reef at mga bato na nasa coast ng Zambales. Ano nga ba ang 9-dash line na pinagpipilitan ng bansang China at kanilang pruweba umanong magpapatunay sa kanilang nasasakupan sa West Philippine Sea? Ito ay ang pulang linyang nakaguhit sa lumang mapa ng China kung saan sinasabi nilang ang nasa loob o ang nasasakupan ng linyang ito ay pagmamay-ari ng kanilang bansa.
Inabandona ni Chairman Mao Zedong ang Chinese claims kaya't noong Hulyo 12, 2016, idineklara ng International Tribunal na hindi na ito maaaring gamitin bilang historical claims ng China. Para sa kaalaman ng lahat, ang West Philippine Sea ay isang grupo ng mga isla na inaangkin ng Pilipinas at China dahil sa potensyal na likas na yaman na makukuha rito. Naniniwala ang China na matagal ng kanila ito sapagkat sila umanong nakakita at nagpangalan sa lugar. Depensa naman ng Pilipinas, matagal nang napabilang sa bansang West Philippine Sea bilang bahagi ng Zambales. Isa umanong mapa ang nalimbag noong 1734 ang nagpapakitang parte ng probinsya ang nasabing isla at noong 1465 nakapaglagak din tayo ng watawat at nagtayo ng parola doon. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!